may natutunan kasi ako sa buhay ko na parang, sabi ko nga, you need to do something you don't like, you need to do something you like. So you always look forward to those things na you always like. Gotcha. Para hindi ka laging Maumay. stress. Sa hindi ka rin maumay dun Oo, sa saka parang you always look forward sa weekend na parang, may shoot ako. May shoot ako sa ganito, may shoot ako sa ganyan. But you work pa rin sa full time. full time. So, speaking of clients and plans and all, for those who do not know, yan, mga nakikinig sa, nanonood sa podcast, this is the Ignite the Spark and we have Dominic Senador. He's from New York. He's the, sabi ko sa team kanina, most sought photographer sa mga, lalo pag Fashion Week and events. Ayan. So, tell us your journey about photography. When did it start and parang kailan mo na-discover na para dito ka pala sa industriyang ito? Ano lang yun aksidente. So, yung isang uncle ko, lolo, si Tito Boy. Tito kasi yung tawag namin sa mga lolo namin. So, ngayon, birthday ng anak niya. May camera siya. Siyempre, birthday ng anak mo, binigay niya sa akin yung camera. Then, wala pa akong idea kung ano yung siyempre, probinsyano ako. Galing akong Batangas from America. Tapos may camera, binigay sa akin. Sabi niya sa akin, pumindot lang daw ako. Ito lang yung pipindutin. So, pinipindot ko siya. Wala naman akong pakialam kung ano yung pinipicturean ko. Siyempre, nung nagsisimula ka, pipicturean mo yung mga nakanganga. Siyempre, yung mga nakakatuwang mga pictures. Then, natapos yung event, hindi nila kinuha yung camera sa akin. Naiwan yung camera sa akin. Then, yung mga kaibigan ko, may mga camera din sila. So, ngayon, naglakad kami ng Brooklyn Bridge para magpicture ng kung ano-ano. Then, parang pag-uwi ko, doon ko na sa sarili ko na parang, sarap pala magpicture. So, then after parang a week or something, kinuha nung tito ko yung camera. Parang nasad ako. So, sabi ko sa sarili ko, bibili ako ng sarili kong camera. So, wala namang pera. Ilang taong ka nun? Mga 23. 2000 ano yun? 2011. Wala pa ng, syempre camera nun, parang, ang tinitignan kong camera, D90. Ang camera nung time na yun, parang umaabot ng $2,000. Mahal. So ngayon, meron akong katrabaho, may credit card siya sa Best Buy. Sabi ko doon sa katrabaho ko, pwede bang pera muna ng credit card mo? Bayaran mo muna yung camera ko. Pagdating ng income tax, babayaran ko sa'yo. Pumayag. So yun, doon nag-start na nagkaroon ako ng sariling camera. Gotcha. So ano talaga, favorite spot mo yung ano, no? Brooklyn Bridge. Kada nag-upload ka ng video, first time ko na. Hindi, kasi kaya first time, kasi all the time na pupunta ako ng Brooklyn Bridge. Ano kasi, hindi ako marunong mag-caption. Wala akong alam na caption. Anong sasabihin ko dun sa Facebook o sa Instagram ko? Malay ko nun. So, ginawa ko, natutuwa naman yung ibang mga tao. Ginawa ko na lang, kada pupunta ako ng Brooklyn Bridge. First time. First time ko na ganung First time oras. that day. First time that time. At least, may branding ka na. Si Boy, first time, no? Kasi yung ibang mga tao, ginagawa na rin nila Yung mga ibang mga kaibigan ko. Speaking of Brooklyn Bridge, most of your clients, doon talaga yung favorite sila Kasi, I work for Cityscape. I do nice print in New York. So, handle ko yung nice print sa New York. Then, I have my own. Tapos, nagpi-freelance ako sa iba. Kung may kailangan silang photographer. Ano lang, parang racket-racket lang. So, mostly ng clients ng Cityscape is Brooklyn Bridge or Central Park. Yun yung mga turista. Mga turista looks. Like, kaya lang, sanay na ako na Brooklyn Bridge, Dumbo, or the whole Central Park.
mas sanay na ako doon, mas alam ko na yung picture. Kasi yung mga kliyente naman, di naman sila magkakakilala eh. Picturean kita doon, o kaya picturean ko yung iba. Bukat di mo kayo magkaparehas ng Facebook. So kung parehas kayo ng picture doon, who cares? Oh, okay. Di ba? Tsaka yun naman yung pinunta nila dun. Eh. Yun yung pinunta nila. Eh, alam nga naman daling ko sa ibang angulo. Eh, alam ko yung angulo na to maganda. So, ganun na lang ginagawa ko pa. Para sa akin, pare-parehas lang yung picture nila. Pero sa kanila, iba-iba yung perspective nila. So, as long na masaya yung tao, then go. Yun lang naman. And it's like dream come true for them. Most especially. Oo, kasi syempre, hindi naman lahat ng tao have opportunity to be in New York City. Tama. When did it start, bro, yung first professional mo? Hindi ko kasi alam yung professional. Nung nag-aaral ako, sabi nila, if you charge people, you become a professional photographer. But until now, hindi ko pa rin inaano yung sarili kong professional ako eh. Bakit? I don't know. Marami pang mas magaling sa akin eh. Pakiramdam ko, nagpa-practice pa rin ako. Pakiramdam ko hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako kung paano ko siya gagawin. So, hindi ko alam yung words na professional. Some other people, professional photographer yan. Hindi ko pa rin siya maano, na parang, hindi ko alam yung ano ng professional, kung ano ba dapat ma-achieve mo to be a professional photographer. Kung anong tier, no? Oo, like, maniningil. Some other people ask money to their clients kahit kasi simula lang nila. So, dapat professional na ba yung tawag doon? Yun yung sa akin, ha? Yun yung sa utak ko about sa professional. Pero yung unang clients ko, nung sa camera, Sweet 16. Pagkatapos, bayad sa akin $250 4 hours. Tapos, ang next nun, wedding. Hindi ko alam na wedding siya. ang sinabi niya lang sa akin, event, 4 hours. Pas first wedding ko yon. Hindi ko naman alam na ganun yung isushoot ko, wedding talaga siya. Gulat din ako. Wedding pala siya. Pas bayad lang din, $250. Ang mura, no? Oo, nung time na yun, parang pagkatapos, wala akong sasakyan. So, yung kapatid ko, nagpapadrive pa ako sa kapatid ko. So, ngayon, pakakainin ko pa yung kapatid ko. So, yung $250 na kinita mo, panggas pa, pangkain. Pag uwi mo, parang $50 na lang yung... Pero you enjoy naman, no? Oo, kasi na-enjoy ko siya nung time na yun, na parang, na-feel ko na, masaya pala siyang gawin. So, then, luckily, some other people saw it, yung passion ko. One of my cousin, pinag-aral ako. Tinulungan niya ako makapag-aral. So, nag-aral ako sa New York Film. Graduate ako ng New York Film for photography. Ilang, yan? 1 year. 1 year. Oo. Plano ko kasing mag-aral sa Philippines. For, nung time kasi noon, 2012, yung binild is, nag-o-offer ng multimedia arts. Kasagsaga ng multimedia. Kaso, bachelor siya, 4 years ata. Oo. Pero plano naman talaga na mag-stay dito. Kaya lang, naisip ko sa sarili ko, kilala ko yung sarili ko. Kung uuwi ako ng Pilipinas, baka hindi ako makatapos. Madali akong ayain. So, kaya nga kita kagad ngayon eh. Oo, madali ako mag-yes eh. So, talagang baka mamaya maaya ako mag-inom araw-araw ng mga tao doon eh. Sayang lang yung inuwi ko ng Philippines. Na nga natin? Set na nga natin yung Wag, maaga pa. Sanay yata to sa gin eh. Hindi na, Brad. Depende na lang sa inom. Hindi na ako masyado umiinom ng todo eh. Pampatulog na lang. Tsaka pampainit ng katawan, lalo na pag malamig doon. No? Hindi din. Every Friday din yung inom, pero pampatulog lang. Hindi yung lasingan. Yung bro, yung pag-aral mo ng photography, did you consider that as a sign na ito na yung tatahakin ko? Or kasi yun, nag-aaral ako ng nursing. Pa-nursing ako, prerequisite papuntang nursing. So ngayon, sa Amerika, pag pumasok ka ng Amerika, pagkatapos galing kang Philippines, meron silang ESL, English Second Language. Ang hina ko sa English. Putek, yung ESL pa lang hindi ko na mapasa.
inulit ko siya. Nung pagkatapos nung pangalawa, sabi uulitin ko daw. Hindi ko, ayoko na. Tinigil ko na yung pag-aaral Sa doon. ESL. Tapos yun nga, dumating yung opportunity na makakapag-aral ako sa photography. So, tinake ko na. Then, nung nag-aaral ako, first time in my life na pumasok ako ng school na walang absent. Ano yan eh? Kumbaga, yun yung passion mo eh. Yung, I mean, Oo, yung hilig kasi mo eh. masarap siya mag-aral. Araw-araw kayong tuturuan kung paano gumamit ng camera. Araw-araw kayong tuturuan kung paano gumamit ng ilaw. So, parang curious ka lagi. Pas every Friday, may photos na hindi. Every 2 weeks, may picture na kukuhanin sa magazine or something from other photographers. Aaralin niyo siya kung paano sila tinik. Kunyari, bibigyan lang kayo ng clue. For lighting siya. For lighting setup. So, kayo yung mag-iisip kung paano niyo ilalagay yung ilaw dun sa... Dapat ma-imitate yung... Kung ano yung picture, kailangan magawa mo siya. Walang edit ha. Hindi mo siya i-edit na para makuha yung picture. From the shot lang siya. Kung paano mo siya gagawin. So, dun ako na-challenge lagi dun sa class. Kaya lagi akong pumapasok. Kahit lasing. Pwede pumasok. Kahit may hangover, papasok. Yung sa class, puro may mga Asians din ba? Hindi, Or may Asian, pero ako lang yung Pilipino. May Japanese, may Korean, pas mga puti. Sila talagang malulupit na photographer na nung time na yun, yung mga kasama ko. Pero nag-aral pa din, no? Oo, like talagang mga concert photographer, mga sports photographer. Yung mga doon ko natutunan yung mag-shoot ng models doon sa school na yun. Kasi yung ibang kaklase namin, nag-shoot ng models. Gaganda naman ng babae dito, pinipicturean nila. Paano kaya ayun yung motivation mo, no? Oo, sabi ko. Gusto ko rin mag-model shoot. So, nag-start ako sa mga tao na sa Facebook lang. Oo. Minsan nga, mukha kang creepy eh. Kasi, may message, from out of nowhere, magme-message ka ng babae. Hindi pa uso yung message request dati eh. Oo, Pasok talagang talaga diretso agad, agad oo. yung message. So, ngayon, parang, naiisip ko sa sarili ko ngayon, parang, creepy pala ako dati. Nagme-message ako sa babae, hindi ko kilala. Pero for me, it's nothing. Kasi parang, how you gonna Yun learn? yung intention mo eh. Iba yung intention ko, mag-picture lang. Gusto ko lang mag-picture para matuto. Kasi hindi naman ako matututo kapag wala akong inalok eh. So, tsaka hindi mo siya pinractice. Oh, so luckily, meron akong na-meet sa Facebook, professional model siya. She model for brands talaga. Then, she teach me na kung paano mapunta sa model agency. So, doon nag-start yung yung kami message Imagine, ko. no? May Oo, yung nag-respond kami sa'yo. message ko ng babae, nagkaroon ng... At professional pa. Diba? Oo, so tinuruan niya ako na kung paano mag-agency. So, nung pinipicturean ko siya, sabi niya, send mo to sa agency. Then, doon na nag-start na nag-shoot ako ng models. Then, nag-start ako mag-shoot ng clubs sa New York. 4 na clubs yung pinag-shootan ko. Then, I meet people there. Pas may na-meet akong makeup artist, nagkataon, winter storm. Then, yung photographer ng New York Fashion Week niya, hindi makakarating kasi na-stuck sa storm. Sa storm. Ako yung una niyang minessage na, Dom, you wanna go to New York Fashion Week? You wanna be photographer? Nung time na yon, kasi first time ko mag-shoot ng runway. So, syempre, amazed ako. Like, backstage, then yung sa runway. I have no idea kung ano yung settings. I mean, New Yorker naman na ibang mga photographer, they're nice. So, you can ask na, uy, anong settings mo? So, yun. Matututunan mo na lang siya. Nung first time ko mag-shoot ng runway, 2014, talagang amazed na amazed ako. Kasi parang, hindi ko inakala na makakapasok ako doon. Kasi nung dati... It's I mean, to be part of the fashion week, it's like the holy grail of Oo, one of the holy grails ng mga kasi photography dati, gigs. Brad, yung New York Fashion Week, nadadaanan ko lang siya. Kasi may siya, tent na malaki. Yung sobrang laking tent.
So ngayon, nadadaanan ko lang siya lagi. Mas maraming tao. Hindi ka naman makakapasok. So, who would have thought na one day, ikaw... nung one day na parang labas-masok lang ako dun sa loob nun. Na lagi ko nakikita ko lang siya na nung time kasi ng time nun, talagang big deal yung New York Fashion Week eh. Sobrang big deal niya. Like everybody wanna be in New York. Oh. Then ako, thank God, aksidente talaga na nakarating ako doon. May not be an accident, pero talagang it's the universe na Hindi ko rin alam eh. Talagang lang eh. Kumbaga, hindi mo walang inisip. expectation eh. Ako kasi talaga yung dati. Tulad hindi mo pinlano, di ba? Wala talaga akong plano, Brad. Ako yung tao, kapag tinanong mo ako ng plano next year, wala akong plano. May plano ako para sa mga kliyente ko kasi may client na ako for next year eh. So, kailangan ko planuhin yung kliyente ko for next year. Yun lang. Para sa sarili, wala. Bahala na si Batman bukas kung ano mangyari. Bahala na yung mga client, no? So, it nakadepende siya sa mga client bookings mo. In one of the podcast interviews na napakinggan ko with you, may mga nag-message sa'yo, mga kaibigan or family members ata na nag-upload ka na kasi ng mga portfolios mo na kilala mo ba yun? Sikat yung pinicture mo. Naalala ko yun eh. Oo, sa interview sa'yo eh. Umuwi ako nung 2015. Nag-shoot ako sa preview. Then, si Pia yung model. Then, yung mga hairstylist, saka yung makeup artist. Hindi ko man kilala yung mga tao dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi man ako mahilig mag-search nung kung sino yung makeup artist nito, sino yung hairstylist nito. So, nung pagdating ko dun sa shoot, yung isang parang hairstylist saka makeup artist. Kasi naka-t-shirt ako ng New York Film Academy. So sabi niya, I know that school. So nagpa-picture siya sa akin. Tapos nag-picture kami. Na-upload ko sa Facebook. Tapos sabi ng kapatid ko, uy, sikat yan. Sino to? Makeup artist yan din ng mga artista dyan. Sabi ko, So para sa akin, wala lang. Dahil syempre, hindi mo ako nagpapa-makeup. Ba't ko naman siya So, nung time na yun, parang na-amaze lang ako sa sarili ko na nakakamit ako ng mga ganong tao. Na syempre, hindi lahat makakamit naman sa mga ganong part eh. Saka nakapag-shoot ako nung kay Pia, i-rain ni Pia nung time na yun. Parang sikat siya. So, doon nag-start na parang, okay to. So, tinuloy-tuloy ko na lang. Pas, napunta lang ako sa weddings dahil wala kasi talagang pera sa fashion. Talaga? It looks like na maayos lang yung fashion photography. Alam, napakatagal na process para magkaroon ka ng pera. Okay. Like, syempre, di ba, to build portfolio, you need to work with a lot of people. Like collaboration all the time. So, I feel na I spend too much money to be collaboration lang all the time. I mean, it's nice na nasa magazine yung photos mo, masarap sa feeling, pero end of the day, you need to spend money. Mas masarap sa feeling na yung trabaho mo, it pays the bills na. Sobra. Kaya napadpad ako sa events, sa weddings. So parang... And concerts, di ba? Concerts, wala ding bayad yun minsan sa akin, Brad. Kasi, yung concert shoot ko is parang stress reliever ko siya. Hindi ko siya... Saka yung mga tropa, puro mga producers sa New York. So, libreng ticket lang, masaya na ako. Siyempre, libreng... I mean, for everybody, kasi, hindi ko masisisi yung iba. Like, syempre, pera-pera lang lahat ng laban, di ba? Like, if you move, pera. Hindi ko sinisisi yung iba kasi ako, mostly, syempre, pag nag-shoot ako ng concert, like other people will say, ba't di ka binabayaran? For them, iba yung dating. Pero for me, tulong ko na dun sa ibang tao. Then, yung mga artists na mimit ko. Yeah, I can resonate with that kasi in my early days, talagang din ako nag-video editor kasi ako. So, maano din ako mag-pro bono, lalo na kapag
yung client is may connection sa ganyan. Mm. Mas lumalawak din kasi yun Ako naman kasi, sir, hindi ako masyadong maano dun sa iniisip ko yung connection. Oo. I mean, nado na. Pero mostly kasi, hindi ko na masyado siyang iniisip na magkakaroon ako ng connection dun sa mga tao. Ang alam ko lang, nagawa ko tong trabaho ko, then may maganda akong pictures, may pang-upload ako. Ang dami kong ang concert photos na hindi na-upload. Pag tinignan mo yung Instagram ko, wala namang masyado. Pero ang dami ko ng concert na na-picturean. Parokya ni Edgar, Kabikasi, ba ba? Kung ano nung concert na yun na-picturean ko doon. Hindi ko naman na-upload. Angeline Quinto. Basta kung sino mag-concert Oh, Giel doon. Casid. Namit mo na. So, na parang sobra lang talaga akong tamad na ngayon mag-upload ng pictures. Hindi katulad dati na parang upload. Ba't kasi kailangan pa ng caption, no? Oo, kailangan kasi mag-caption. Oo. Tapos pag mali yung caption mo, may mga taong iko-correct ka. Wrong grammar, Wrong ganyan. grammar. So, mabibwisit ka lang na, Oo. ay, wrong grammar pala yun. Hindi ko alam eh. Sorry. Hindi ako marunong mag-English. Ayun. So, sometimes social media can become, toxic, no? Lalo na kapag, maraming... Ano na lang yan, parang depende na lang sa sarili mo kung iintindihin mo siya. Pero kung wala ka namang pakialam dun sa Ako, wala akong pakialam dun sa social media, kaya kung yung mga kaibigan ko, pag nga tama yung grammar dun sa pinopost ko, hindi ikaw yan. Alam nila, no? Oo. Kasi meron akong Instagram ng pang-weddings na hindi ko ginagalaw. Hindi ako nagka-caption doon. Meron akong BA. So, siya lahat nagpo-post doon sa Instagram na yun. Yan, malalaman na ng mga kliyente ko, hindi ako yung nagpo-post doon. Kasi tama yung grammar eh. So, yung mga kaibigan ko, laging nag-aano na, Dobs, di ikaw to. I can relate to that kasi minsan nauubusan ka talaga ng for caption and all. And most especially, like, you do is photography. Talagang dumating na sa point na ganyan na, ayun, nalaman din nila na minsan hindi ako yung nagpo-post. Ayan. Kasi darating talaga sa point na gano'n na hindi na kaya ng tsaka ayaw mo nang pagtuunan ng panibagong pag-aaral na naman to. Dito nga ako. Mas Sobra akong amazed dun sa mga photographer na ang galing mag-caption. Na ang galing nilang maglagay ng pangalan nung picture. Sobrang galing nila. Pero bro, may headhunting agency kami, di ba? Marami rin kami photographers na from New York, nag-hire ng VAs. Ay, hindi yung sikreto nila. Oo, kasi mahirap talaga mag-caption. Lalo na yung love story, kung paano, yung VA ko nga galing mag-caption eh, sabi ko. Paano kaya nalalaman niya to? Yung feeling ng mga, tugma rin naman. Sabi ko, galing. Kapag ako nag-caption doon, baka sabihin ko lang wedding in Brooklyn Bridge. Okay na yun. First wedding in Brooklyn Bridge. Ganun na lang. So, ngayon mas ilang percent ng projects mo are focused on events? Ako kasi bihira na ako mag-model shoot. Ang model shoot ko na lang kapag may nakita akong something na interesting. Kunyari, punta ako ng museum, tapos may nakita akong inspiration about doon. Mag-aaya ako, pero minsan, syempre, kailangan mong itaon kasi busy season ko na to. Like, pagdating ng mainit sa New York, yun na, nag-i-start na. Kasi may full-time job pa ako. It's not just photography. I have dialysis work. I work sa dialysis. So, hindi siya tipong full-time photographer. Gotcha. I tried to be a full-time photographer, kaya lang nakaka-overwhelm. Like, you always work as a photographer na parang camera ng camera. Kailangan may baka rin gawin, no? O, hindi talaga siya, may natutunan kasi ako sa buhay ko na parang, sabi ko nga, you need to do something you don't like, you need to do something you like. So, you always look forward to those things na you always like. Gotcha. Para hindi ka laging stress. Sa hindi ka rin maumay dun sa saka parang you always look forward sa weekend na parang, may shoot ako. May shoot ako sa ganito, may shoot ako sa ganyan. But you work pa rin sa full-time. Full-time. Like, isipin mo, photography, then healthcare.
Tingin mo, yung iba, kaya madaling magsawa dahil full time talaga nila agad. Tingin ko, kasi parang, yun na lang nang yun. Siyempre, lahat ng tao nagsasawa kapag araw-araw ginagawa mo yun eh. Diba? Ito na lang yung buhay mo. Siguro kapag yung talagang sobrang passion mo yung pagiging doon sa ginagawa mo. Or siguro kapag talagang Parang, may regular ka talaga. kasi baka mamaya dumating ka doon sa point na parang same shit every day. Same shit, Same different shit, day. different day. SSDD. Oo, so, para maano mo na sa sarili mo na iba naman. So, we'll try something new. Ang tagal mong ginagawa pagkas bigla mong titigil. Like for me, ang tagal ko nang nag-shoot. Since 2011, 12, anong year na ngayon? 2025 na. 14 years. Pero, hindi ako nagsasawang maging photographer dahil ito yung pinili kong Because track ng buhay. you also do something that you don't like. Oo. Not really na you don't like, pero Not really you don't like kasi kailangan siya. Kasi you do something kailangan ko ng insurance. Hindi na tayo bata. So, you need insurance, you need stable job. Kasi syempre, photography. Paano? Sa sobrang dami na ng photographer ngayon, everybody can be a photographer now. It's easy to access camera. Diba? Tapos lalo na ngayon, ang dami pang Oo, tutorials. Like everybody can be, like, bumili ng camera ngayon. Bukas photographer na yan. Mapicturean niya yung tropa niyang maganda. Magandang ilaw, magandang camera, magandang edit. Yung edit, napakadali yung lang edit gawin. ngayon, sobrang dali na. Filter lang, okay na. Kahit sa phone nga lang di ba? Oo, kinabukasan, post niya yun sa Instagram or sa Facebook, some other people will see it. Di ba? Photographer na yun. So, para sa akin, na lang, kailangan, dun ka na lang sapat na, kung saan ka magaling. Tsaka you don't put all your eggs in one basket. Oo. Iba-iba. Kasi ako, I work sa dialysis. Swerte ako dahil may boss ako na maayos. Mabait yung boss ko na parang I can request for day off, I can request for this. Pero like, hindi ko naman inaabuso na yung like 1 month from now, saka ako magre-request. Kaya all my clients, I always tell them na sana 1 month, 2 months before ng shoot para makapagpaalam. Talagang, be specific. Kasi minsan, kapag biglaan naman, I always ask them, kunyari, di ba sa Amerika matagal yung araw? So minsan, nakikipag-switch na lang ako sa trabaho na I work from 4 a.m. to 2 p.m. So, mga hapon, doon na lang ako nag-shoot. Pero mas prefer ko yung pa-sunset lalo na sa Dumbo. Sobrang sa Brooklyn Bridge. Sobrang ganda ng sunset. Yung sunset kasi ng Pilipinas, bilis mawala eh. Pagbagsak ng parang araw. lang ata, 5 minutes? Wala pa ata eh. Pagbagsak ng araw, wala na talaga eh. Kasi, science, no? Nasa ring of fire tayo eh. Yung northern hemisphere yung nakikita eh. Sa Amerika, parang yung araw, bumababa kaunti-unti. Makikita mo yung pagbagsak niya talaga eh. Pag sunset dito, parang eye level na agad eh. Oo, diba? bilis. Tapos bababa na lang ganyan. Sa Amerika, talagang kita mo yung buong paligid, orange talaga, ano? Ano din yan, yung sunset, sunrise, pinag-aralan nyo din sa Hindi na, sa totoo lang, yung school is only basics. Basic camera setting, basic this, basic that. Kung ako tatanungin nyo, kung mag-aaral ka sa school, kung pwede ko lang sabihin na wag na, ano mo na lang sa equipments mo. Mag-shoot ka na lang everyday. Pero maganda na iba pa rin yung impact na may certificate ka. Tsaka nakita yung t-shirt mo, di ba? Oo, iba pa rin yung graduate ka dun sa ganong school. Kilala kasi yung school na yun. Alam ko si Jericho Rosales, nag-aral doon. Si Richard Gomez. So, parang sikat siya. Alam ng mga tao na nag-aral yung mga ibang tao. Jay Cuenca, alam ko doon din nag-aral ng... Di ko lang alam. Meron akong... Yung Brazilian sa Itbulaga dati. Diana Meneses. Yun. Una lang ako sa kanya
Then, hindi ko siya na-meet doon, pero nakita ko siya sa alumni na nagpo-post siya ng mga parang naghahanap ng ganito. Sabi ko, artist to. So, parang nag-aral yata siya ng acting. So, ano talaga siya, no? Marami kang siyang courses branch. na pwede makuha. Like acting, directing. Doon din yung Berkeley, di ba, sa New York? Oo, may Berkeley din doon. For more on music naman, no? Hindi ko lang alam yung sa music, pero marami kasing lahat ng pwede mo aralin sa New York. A lot of people go there para mag-aral. Ang dami-dami naman siyang pwedeng aralin. Nasa sa'yo na lang kung may pera ka, paano ka mag-aaral. Grabe cost of living doon. Oo, ngayon nga may BA na, yung sa social media manager. Oo. Nung bata naman ako, wala namang ganun. Ngayon meron na. Di ba? New York City is fascinating when I was there. Isa lang pinagtaka ko Di ba kilala ang New York for hotdog sandwich? Bakit walang Jolly hotdog sa Jollibee doon? Yun nga din yung tanong ko, Brad. Pero dati sabi mo meron. Meron. Nakakasama nga ng loob, tinanggal nila Tingin mo kasi siya? Parang competition sa mga Hindi ko lang alam, Brad. Bigla kasi nilang tinanggal Kasi I tried siyempre, punta sa New York, ayun yung sikat di ba? Hotdog sandwich. Scam. Ang mahal pa. Ang mahal pa. 400 pesos. Nung minsan nga, nanlibre yung kliyente ko siyempre, hindi naman ako nagaganon Hindi mo ako kumakain masyado nun. Dati, nakakabili ka, piso lang. Yung hotdog, $1.50, $2, may mabibilan ka. Tapos kumain kami sa may The Edge, sa may, sa Hudson Yards. Sabi ko, magkano to? $7.50. Gusto ko ibalik Grabe, no? Yung sa may Times Square, nasa $8 to $10. Siyempre, gusto ko matry. Kaso pagkagat ko, scam. Lagi ko namang sabi sa mga tao, hindi mo naman makakain yung $10 mo. Sige nga, ngat-ngatin mo. Hindi maglalasang hotdog yan. So, ibibili mo pa rin. Saka kung para mo lang sa experience, para matry mo, why not? Tama. At least, di ba? At least sasabi mo na, uy, natry ko yung hotdog doon. Pag tinanong ako anong lasa, hindi, it's for me to know. For you to find out. Oo, kasi syempre, para matry nila. Kasi ang daming pagkain ng New York. Sobra. Lahat ng klase ng pagkain na doon. Ikaw na lang yung tatanungin kung ano yung gusto mong kainin. Kasi, iba't ibang nationalities din yung nandun, no? Lahat ng tao na doon. Tsaka, Lahat ng klaseng tao. Doon ko nakita, from midnight hanggang 6 a.m., grabe yung tao sa Times Square, no? Ang dami pa din. Hanggang umaga. Parang, yung iba, 4 a.m., nagpapapicture kasi doon kasi wala masyadong tao. Wala masyadong tao. Oo. So, minsan nga may clients ako, alas 4, nandun na kami sa Times Square. Grabe, nagpapapicture na So, para sa akin, okay din naman sa akin. Dahil, gusto ko yung maaagang shoot. Para pagkatapos ng shoot, ako. Tapos na yung araw ko. Kumita na ako. Yung kinita ko nung 2 hours na yun, para sa akin, for whole day na yun. For other people, parang kita na nila sa isang araw, di ba? So, akin, kunyari, mag-shoot ako ng 3 hours. Whole day. Kumita ako ng gantong price. Whole day na yun para sa iba. Para nga sa iba, parang 1 week. Ako, kinita ko lang ng 3 hours. So, ano pa bang re-reklamo ko? So, uwi na lang ako. Kaya maganda din yung talaga, no? Yun nga, you have a full-time job, tapos may side hustle ka. Parang talagang when it comes to finances, na-maintain mo talaga, lalo na grabe yung cost of living sa New York, diba? Depende kasi sa iyo Like, yung cost of living dun sa Amerika, depende kung paano ka gumastos. Ako naman, hindi naman ako ganun kagastos Magastos ako sa camera. Lahat ng puro gamit. Like, camera. Kabibili ko lang ng camera. Like, in the Philippine money, almost like $500,000. Anong yung Leica Q343. Leica. So, para sa akin, it's like, bago ko siya bilhin, do I deserve it? Pero matagal ko na siyang tinitignan sa computer. Minamanifest mo, no? Hindi. Pinipilit ko lang yung sarili ko na bilhin. As in, lagi kong tinatanong yung sarili ko na,
bibilin ko ba? So, talagang inaano mo rin. Hindi siya impulsive buying, no? Talagang napag-isipan mo mabuti bago mo. Oo, parang halos kalahating taon ko siyang pinag-iisipang bilhin. Mhm. Naglakas loob lang ako nung December. Kasi nga uwi akong Philippines. Mhm. Di ba, lalaki ng camera ko. So, I was like, bili ako nito. Tapos nung nagamit ko yung camera, ay, bili pa akong isa. Ang ganda. So ngayon, I want to do weddings with the Leica camera na. Slowly changing to... Kaya lang mahal ko pa yung mga Nikons ko eh. Yung Nikon C9 ko, mahal ko pa sila eh. Saka kompleto ko yung lente nun eh. Like from 7-200, 24-70, 135, 51.2. Kaya ang hirap din i-let go. Kaya ang hirap i-let go. Kasi I spent $26,000 dun sa equipments para i-upgrade. Para makakompleto, no? Oo, pagkatapos Let go mo papalitan lang. ko lang. So, for now, chill-chill lang muna dun sa kaya lang kagandahan kasi dun sa ginagawa ko. Kasi naka-LLC ako sa New York, sa Jersey. So, I can compensate yung sa mga mali sa binibili tax, ko, nababawas sa tax. So, okay din na nag-upgrade ako. Yeah. Kasi kapag hindi ako nag-upgrade, nung dati, nag-ipon ako, I paid $4,500, alos tax. $5,000 sa tax. Sabi ko, pambili ko na ng camera yun Kaya doon mo nakakuha yung idea na Sabi ko, bibili na lang ako ng camera kasi ibigay malilis mo ko yun sa as gobyerno. expense eh. Oo. Tapos yung services mo pa is photography, di ba? Oo, so, kasi lahat, inaano mo. So, talagang kailangan naka-business para at least mukhang professional, di ba? Pero I mean, with your portfolio, gugulat nga ako talaga, you still offer like yung concert ata last Saturday sa CCT. Volunteer. Volunteer, di ba? Nagulat ako for a photographer like you still do that. And I mean, that's a reminder na na hindi dapat lagi mapagmataas. Minsan yung dito. But wala naman ako ipagmamataas. Ano bang ilalaban ko pa doon? Ano bang iyayabang ko? Wala naman akong kailangan iyabang. Like, pag namatay ka bukas, kakainin ka lang din naman ng lupa. And that's what's amazing about you kasi you always remind yourself na na you put your feet on the ground. Kaya kasi talagang idol kita eh. wala naman. Nung nagdun nga ako sa concert, nahihiya akong ilabas yung camera ko kasi parang... Yung Leica ba yun? Saka yung C9 ko, nakakahiya kasi parang lahat ng tao, like, parang starting photographers. I mean, yung iba, like, they have their own. Kaya lang, ang laki ng camera ko eh. Natutuwa lang ako when they saw my camera na parang, wow, napapawaw sila. Like, oh, what is that? C9? So, wow. Minsan lang sila makakita. So, for me, amazed din ako na parang, grabe. Natutuwa na sila. Like, nagpapapicture sila doon hindi sa akin sa camera sila nagpapapicture. Natatawa ako. Buti pa yung camera, no? Nagpapapicture sila doon sa camera. Like, sir, basta wag mo lang ibabagsak. So, ayun. Before we wrap up, first I wanna thank you kasi talagang pag umuwi ka, siyempre from US, talagang family time pag umuwi ng Pilipinas, pero pinaunlakan mo yung pag-invite namin sa'yo. Oo naman, Brad. Siyempre, first time ko sa harap ng mga camera. First time ko pong Lagi ka nasa likod ng camera. Lagi po nasa likod at hindi ko po iniisip na nasa harap ako. Kahit yung magpa-picture, hindi ko nga ginagawa eh. Laging pag nagpunta nga kami ng Australia, ng Indonesia, hindi ako nagpapapicture eh. Pinipicturean ko sila. May ganun, no? May ganun. Yung picture ko, puro kalokohan. So, mas gusto ko yun, nakatalikod, hindi nakatingin, yun. Candid talaga. Oo, mas gusto ko yung mga ganung picture, pero mga tipong pipicture mo, hindi ko talaga siya trip eh. So, para sa akin, ako na lang magpipicture sa inyo. Saka minsan may inis ka lang din. Ang ganda ng picture mo dun sa pinicture mo, pas pagdating sa'yo, putol yung paa, putol
Yung view, Ang hirap ituro, no? hindi na lang. Oo. Okay na ako, picturean na lang. Oo. So, gagawin ko na lang, pipicturean ko yung view. Hmm. Mas fan ako ng view. Nagpunta nga akong Boracay para lang doon sa sunset. Sunset. Gusto ko lang magkaroon ng print ng sunset ng Ng Boracay sa bahay. Hmm. Para, ganda kasi niya eh. Sobrang ganda ng sunset doon. I mean, like doon medyo matagal ang sunset compared dito. Oo. Pero ang ganda ng sunset ng Boracay. It's one of the best na sunset na nasa utak ko. Hmm. Kaya pinuntahan ko siya. At least ngayon, may pang-print na ako. Piprint ko siya ng mga poster size. Lalagay ko siya Nice. sa bahay. Kasi mahilig ako sa mga pictures na ako lang yung meron. Unique talaga, no? Oo, katulad ng mga concert photos. Ako lang yung meron. Pas may mga sign ng mga artists. So, ako lang yung talagang meron nun. Like, yung mga kamikasi. So, yung mga photos ko, kunyari, kamikasi, kinabukasan, edit ko siya, piprint ko and everything. Then, papipirmahan ko sa kanila. Diba? At least one of one lang One yan. of one. Picture ko siya. Oo. Pagkatapos, may sign ng buong artist. Yung, meron akong eraser head. Marami kang ganyang collection? Oo, nasa bahay. Mga picture ng mga artistang pinag-shoot ko. Like sina Moira, sina... Hindi ko pa napirmahan yung ano. next week, meron akong concert shoot. TJ. TJ Monterde. Sa okay. KZ. Then sa May, Bini. Pang views. May ano? May 31. 31. May nasa US ako eh. Oh? Oo. Anong... Entire month of May. Hanggang Saan sa June. North Carolina, Texas, New York, tsaka California. Sabihin mo lang ako na, doon lang naman ako. Tatapot ko sa Bini kasi Biniverse din ako. Manonood ka? Depende kung ano. Kung Sa may Madison available siya, pa. sa Madison. Kung May available pang tickets. Ang dami pa ata. So, nag-apply akong photographer ng Bini. So, para lang makapag-picture. Lahat naman ng shoot ko sa concerts, like talagang parang volunteer photographers lang talaga. I mean, at least... I mean, doon, front yung mga row. one-of-one na picture nila na may signature, that's priceless. Diba? Oo, yun na At lang. saka yung experience mismo Yun na lang yung pinakabayad sa akin. Tsaka yung experience mismo na nakakapanood Meron pa nga akong hindi ko pa siya nagagawa, yung e-heads na pictures nila. Siguro in the future, pag nadala ko sa kanila yung poster, papipirmahan ko. Laki nung poster ko sa Hindi naman sila, no? I mean, they recognize nila, no? Na alala pa nila na, you're the photographer. Yun yung kagandahan, Brad, katulad ng parokya. Nangihingi din ba sila? Ha? Nangihingi din ba sila na, papitik Hindi. naman tas... Like, yung pictures, sinesend ko naman lagi sa artist eh. So, they use it sometimes sa social media nila. Minsan naman may mga money shot talaga. So, at least yun sa parokya, kilala ko ng ibang banda. Hindi ko naman naisip sa buhay ko na yung idol kong banda. Tinatag nga nila eh. Oo, yung mga idol kong banda, talagang nakakasama ko, nami-meet ko, pinakikinggan ko lang sila. Yun yung kagandahan dun sa naging trabaho ko. Na parang, you didn't expect, but it happens. Yun yung kagandahan, as in. Yun yung sobrang thankful ko din. Thankful din ako dun sa mga taong nakapaligid sa akin dahil hindi ko naman mararating to kung wala dun sa mga taong yun. Like, tipong, syempre, kailangan pakisamahan. Isa yun sa parang strength ko na marunong ako makisama sa tao. Wala kasing masamang tinapay sa akin. So, I mean, I can go with other people. Kaya lang, minsan, pag masama talaga yung ugali, di mo na ako makikitang kasama uli nun. Kasi syempre, hindi naman lahat ng tao makakasundo mo rin. Tama. Pero you need to try. Baka naman mamaya may good side pa naman yung taong yun. So, lagi mo na lang itry na sumama. Pag wala talaga, hindi kalas-kalas. I mean, detached na, no? Oo, wala na. Tapos na. Hanggang doon na lang yung friendship nyo. I mean, iba sa akin yung friendship saka yung kilala. So, kilala lang. Kilala ko siya.
Ayun. For the last question, is there parang particular artist or person na you still look forward to na makatrabaho mo in the future? Artist, like kahit sinong artist. Mm. Siguro mga gusto kong dati gusto kong ang dami ko kasing gusto. Sobrang dami pa rin. I mean, dami kong gustong gawin. Until now. So, kung artist, dami kong gusto kong mag-MBA ng photographer. Mm. Hindi ko pa lang siya nai-start. Gusto kong maging concert photographer ng Maroon 5. O kaya, bago mamatay si Avril Lavigne, gusto kong maging photographer niya. Kasi sobrang crush ko siya. So, parang yung mga ganung bagay na parang, kaya nga tinry ko yun dito sa Fusion Mm. para maiba naman yung concert stage. Oo. So, kung may gagawin akong concert, pwede ako mag-apply sa Getty or something. Baka makapasa ako sa Getty Mm. So, pwede ako mag-apply ng photographer sa mga concerts. Yun lang naman. Kasi, gusto ko lang ng experience na nasa harap ako ng concerts. Kumbaga, mas better pa yung sa VIP tickets. Oo, yung tipong nakakaikot ka, nakakapunta kang backstage, nakakapunta ka dito. At Nakakapunta ka sa taas. nakakasama mo sila. Oo, marami kang namimit na tao. Yeah. That's the better Yun yung privilege ng photographer ka ng concert. Napakaganda. Nakakala lang ng mga tao na parang, wala naman bayad. At least you still recognize yung yung mga parang tulad nun yung perks as a photographer. Oo, Brad, as in, at least may naisasama akong +1. Lagi ako may +1. Mga tropa, sino yung mga gustong manood. Like, kunyari, ikaw, I'm like, yung kapatid ko, madalas yung kapatid ko yung una kong tinatanong. Gusto mo, from family muna. Like, gusto nyo manood nito. Pero isa lang yung ticket. Pero hindi ko kayo masasamahan sa concert dahil, syempre, nagsushoot ako. Alangan naman tumabi ako sa inyo buong concert, di isa yung angulo ng pictures ko. Kailangan ko rin umikot. Kaya sa mga artists, wala talagang kung sino na lang yung dumating ngayon, yun na lang. I'm looking forward sa TJ. Kasi gusto ko yung mga songs ni TJ ngayon. So, yun yung looking forward ko na concert sa New York. Saka, ma-meet sila. Kasi yung ibang banda ni TJ, kakilala ko na rin. Sila Karel. Sina McCoy. Kasi yung banda ni Moira, yung iba na kay TJ. So, mag-meet up kami siya. Normally yung mga sessionista nila. Hindi Iisa ko alam lang kung ang naman papalo si Michael Alba. Hindi ko nakalimutan ko kung sino yung drummer nila. Pero yung bassist, yung keyboard, saka yung isang nagigitara, kilala ko. Matagal ko na rin nakakasama. Alright. So, thanks bro again for being here. It's such an honor. And looking forward to see you back in New York. Sana naging okay yung podcast natin. Oo naman. Dapat nga may dito eh. Susunod, mga gabi mo gawin na. Oo. Kagigising lang kasi. Kagigising lang eh. Mahirap uminom. Oo. Sige. Alright. Thanks, Okay, bro. Brad. Yeah. Thank you.